Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman po kayong lahat guys? Ayan, so tignan natin kanino bang love reading itong makikita natin ngayon. So by the way guys, bago tayo mag-start, sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Message lang po kayo and papalo na rin po sa ating Facebook page. Okay, tignan natin kanino tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong Temperance. And King of Pentacles. Yung pinapakita sa akin dito guys, King of Pentacles, mabagal, no? Mabagal yung aura ng person mo, hindi siya makapag-decide ngayon. Tinatry niyang balansehin, lalo na yung emosyon niya. Nakikita ko sa kanya dito na parang hindi siya makagawa ng desisyon agad-agad. So, ang nangyayari dyan, guys, parang hinihil niya muna yung sarili niya. Or, sa madaling sabi, guys, parang nag-iisip-isip siya, nagninilay-nilay, no? And, ayun na nga, tinatry niya kontrolin yung emosyon niya. Kaya, kumakalma siya rito. Kasi tignan niyo yung tubig dito, sobrang kalmado. Tapos, temperance pa to. Kumbaga, nasasaktan. Itong person mo, meron siyang ibang iniisip, meron siyang ibang pinagdadaanan bukod dito sa relasyon nyo. Meron siyang ibang kino-consider, no? And yung pinapakita sa akin dyan, guys, tinatry niyang maging kalmado para hindi rin to, guys, maka-apekto sa inyo. Para hindi ka, guys, parang ma-involve dun sa gulo na siguro kung meron siya ngayon, okay? And ito, guys, King of Pentacles kasi medyo mabagal, no? Mabagal siya mag-solve ng problem niya. Siya yung tipo ng tao na parang hindi niya kayang harapin talaga totally yung mga problema. Kaya nangyari guys, puro pag-iisip, puro plano, ano yung dapat niyang gawin. Parang ganun yung nakikita ko dyan. Tignan pa natin. Okay. Kanina po itong love reading, spirit guide. Five of Cups. Nine of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, yung Five of Cups kasi, parang nag-offer siya ng cup of love. Pero nagiging regret din to. Kasi, kung makikita mo, ang daming pumapasok na idea sa kanya. Kasi, iba't ibang opinion yung naririnig niya rito, no? Hindi niya alam kung paano siya magpo-focus dun sa relasyon nyo. Kasi parang ang dami niyang sino-shoulder na responsibility, then parang inuobliga siya sa mga ganong klase ng responsibilidad. Yan yung pinapakita sa akin dito. So, ngayon, nandito na sa point na Nine of Pentacles. Parang nandun na siya sa point na parang bahala na. Gusto ko lang munang i-enjoy yung buhay. Sobrang nagre-relax talaga siya ngayon, no? Okay, ayaw niya masyadong parang mag-go sa'yo. Or baka hindi kayo guys gano'n nag-uusap. Kung nag-uusap man kayo guys, mararamdaman mo na parang cold or baka tulala yung person mo. Kasi meron siyang ibang kino-consider na responsibility. Pwedeng sa parents niya, pwedeng sa mga kapatid niya, pwedeng nagbabayad siya ng utang na loob. Yun yung mahirap guys eh. Yung kailangan mo pa magbayad ng utang na loob, no? Or pwede naman guys na baka may nauna siyang pamilya, then meron siyang mga responsibilidad doon, no? Baka inuobliga siya sa mga responsibilidad. Okay? Tignan natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Page of Cups. The Star. Parang sinasabi sa akin dito na parang, paano naman ako? Parang ganyan. Siguro ikaw, kino-question mo na dito na parang, paano naman yung sa side mo? Paano ka naman? Parang, hindi ka na niya guys binibigyan ng ano dito, ng, ayun nga, ng importansya. Hindi ka niya binibigyan ng
ng time, no? Kasi, lagi niyang kinoconsider yung ibang bagay, no? Ibang tao. Then, ikaw, siguro, masyado naging kampante yung person mo na parang ikaw okay ka lang, na parang hindi ka nasasaktan dito, na parang kaya mo naman. So, yun ang mali guys, kasi pwedeng pinaramdam mo doon sa person mo na okay lang na ganito yung setup. Okay, binigyan mo siya ng privilege na sakupin ka ng tuluyan hanggang sa wala ka ng pwedeng i-demand sa kanya or pag nag-demand ka, pwedeng ibalik lang sa inyo, no? So, kung meron siya guys mga responsibilities sa ibang tao, kung nagpapaka-busy to sa trabaho guys, yung malinaw kasing nakikita ko dito, wala ka nang nakukuha, no? Wala ka nang nabe-benefits doon sa person mo. Parang ano, hindi na to worth it. Yan yung pinapakita sa akin dyan. So, since hindi na siya guys worth it, tanungin mo yung sarili mo. Okay, tanungin mo yung sarili mo. Kailangan mo pa bang magstay dito sa ganitong klase ng relasyon or baka kailangan mo nang i-let go? Kasi kung ako yung tatanungin nyo guys, medyo ano na to, nakaka-stress na to. Okay, sige, tingnan pa natin. Tingnan natin. Meron tayong smile, smile more, even more. So, parang nagpapaka-plastic na lang pala yung person mo sa'yo, no? Kunyari na lang siyang masaya. Or baka pinipilit niya na lang na maging masaya dito sa relasyon nyo. Tapos, may ibang gumugulo sa isip niya, guys. Piling ko itong relasyon nyo, nabigyan lang to ng second chance. Pero, ang dating sa akin dito, parang napilitan na lang na ayusin. Okay? Tingnan pa natin. Kanina po itong love reading. Okay. Oops. Meron tayong you can do it. Diba? Baka ito na yung time to make you shine. Baka ito na yung time para magningning ka or baka ito na yung time para meron ka nang gawin na action para sa sarili mo. No? Huwag ka na masyadong mag-antay doon sa person mo kung ano man yung inaantay mo sa kanya. Kumbaga, ikaw na mismo sarili mo, simulan mo na yan. Okay? Mahirap man guys gawin. Madaling sabihin mahirap gawin na simulan mo na to kasi para sa'yo to. Pero kung titignan mo yung sitwasyon mo, I think may mga bagay na nagpapabigat sa kalooban mo kung bakit hindi mo siya mag-go. Okay? I know, do not regret anything. Do not panic. Kasi parang feeling ko yung iba sa inyo parang nagpapalpitate ka na eh. Parang ganun yung atake sa akin dito. May mga bagay na parang nakakabaliw na kung iisipin, no? And hindi ko na siya nakikita na sa side mo is baka mahal mo pa, no? Feeling ko kaya siya nakakabaliw kasi parang, push and pull yung ginawa niya sa inyo. Parang pinaibig ka, pinahulog, hinulog. Parang nagpa-fall lang, parang ganon. Then after nun, na araw-araw kinukulit ka, then parang bigla ka niyang pinush. Oo, ganun yung nakita ko dyan. Bigla ka na lang niyang tinulak palayo after niyang kunin yung loob mo. So, sino dito ang nahihirapan ngayon ng loob? Siyempre ikaw, kasi parang yung nangyari dito guys is parang patibong or setup. No? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. O, diba? Let's be crazy. Let's be crazy. So, guys, yung person mo medyo siya, may something sa kanya, lalo sa personality niya. So, ang nangyayari dito, guys, mahahawa ka talaga. Mahahawa ka talaga sa kanya, lalo na kung parang medyo paranoid siya, nababaliw, kung mag-isip, kakaiba. Mahahawa ka at hindi mo alam kung tama pa ba yung iniisip mo. So, malakas ang air sign. Okay, Aquarius, Gemini, Libra. Okay. So, parang kakaiba yung setup niya ng partner mo. Okay. Sige, tingnan pa natin.
Kanina po itong love reading. Ayan, inhale, exhale. So, we have something intense. Oo. Medyo nakaka-tense tong energy na nakikita ko sa side mo. Kaya dumarating ka sa point dyan na kailangan mong kumalma, no? Siguro kailangan gumamit ka ng mga bagay na, or libangin mo yung sarili mo, mag-focus ka dun sa mga bagay na magpapakalma sa inyo, no? Mag-focus ka sa mga hobby mo, ano ba yung talagang gusto mong gawin, or at least i-relax mo yung isip mo. Kasi dito sa connection nyo ng person mo, guys, pwede yung iba sa inyo in relationship, pero wala masyadong ganap. I know, it's okay to doubt. Normal lang daw, guys, na nagda-doubt ka dito sa relasyon nyo ng person mo. Normal na maramdaman mo yan, lalo na kung hindi mo na feel na safe ka dito. Meron tayong you are here. Kasi nga, meron siyang ibang bagay na pinagtutuunan ng pansin. So, parang dating sa akin dito, ano ka na sa eksena? Kasi parang naitsapwera ka na eh. Parang nangyari guys, nag-focus na lang siya sa mga iba niyang responsibilidad or sa mga bagay na pwedeng parang naghahabol sa kanya, especially kung asawa niya yan or anak man niya yan or ex niya yan. Parang naitsapwera ka talaga. Siguro hindi niya rin kayang bitawan yung mga responsibility. So, parang ang sakit-sakit nito sa side mo. Yung iba naman sa inyo is pwede ikaw yung legal na asawa. Pero ang dating sa akin dito guys, ikaw pa yung parang nangihingi or nanlilimos ng atensyon, ng pagmamahal, na dapat naman talaga nakukuha mo eh. Okay. Sige, tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong death. Child of Cups. Two of Pentacles. Hierophant. Okay. So, kung makita nyo guys, ito talaga, o mga priority talaga yan. Yun talaga, dun lang talaga umiikot yung ating, yung topic ng card. Na para bang, yung responsibilidad niya rito is, Child of Cups. Pwedeng may anak yan. Kung may anak kayo, pwedeng yun yung pinaka main focus niya. And the Hierophant guys, the Hanged One. Pwedeng akala mo is may pagbabago ng mangyayari kasi pwedeng nag-e-effort na siya pero parang balik lang din siya guys sa dati kasi the Hanged One. Parang babalik lang ulit sa dati. Okay, like parang walang nangyari. Ano na yung nangyayari? Parang ganon. Okay, sige, tignan pa natin guys. Doon tayo sa nararamdaman ng person mo. Okay. So, actually guys, pag ramdam nyo hindi na worth it, wag nyo lang guys iisipin na ito lang yung nagiging mundo nyo, yung inyong pag-ibig, no? Lalo na kung hindi ka na naging kampante rito. Okay? Pag hindi ka na kampante, umalis ka na. Kaysa naman pahirapan mo pa yung sarili mo. Tignan pa natin. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Meron tayong, King of Wands. May pag-aantay. Passionate pa rin siya sa inyo, guys. In love pa rin talaga siya sa inyo. Okay, di niya yan, guys, maitanggi. Tignan natin, meron tayong Page of Swords. Parang parang kahit papano, guys, makikita mo sa person mo na meron siyang ginagawa na pagbabago para sa sarili niya. Kasi page na to eh. So parang nahasa na yung kanyang isip na parang natututo na siya guys mag-isip. And I think yun lang din yung tinuturo mo sa person mo. Yung parang matuto man lang siyang mag-isip or magkaroon man lang siya guys ng sariling desisyon sa buhay niya. Parang hindi dapat siya nagpapatali sa responsibilidad sa iba or magpaalipin sa iba. Kasi yung sarili niyong pangarap guys, yung plano niyo para sa isa't isa guys, parang na siya, naiitsapwera na siya, or naiisang tabi na lang yan. Okay? Parang ang dating nga sa akin dito, magaling yung person mo pagdating sa ibang tao. Okay? Pwede sa family niya, kung wala naman siyang asawa or anak. Kung ikaw yung partner, kung ikaw lang yung partner.
Meron tayong Nine of Swords. Ayun, oh. Lately niya lang talaga na-realize na parang parang nahulog siya sa patibong. Yun yung nakikita ko kay person, guys. And meron tayong the moon. Ayun, no, pinagtaksilan siya ng mga taong tinulungan niya. The moon, nabibigla pa siya rito, hindi niya talaga to naisip. Okay, na parang dapat hindi na nga siya nabibigla dyan, 'Di ba? So, tignan pa natin, guys. Message. Additional message. So, King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Page of Swords, Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Okay. So, fire and air sign dito sa side ng person mo. Okay. Meron tayong tell me what your heart needs. Ayan, no? Para sinasabi na dapat pala nagiging open ka rin sa partner mo na parang kung ano talaga yung pangailangan mo. Ano talaga yung nagiging frustration mo. Siguro wala kayo masyadong nagiging malalim na pag-uusap. Pwedeng nahihiya ka or nahihiya rin siya, guys, mag-open sa inyo kahit mag-partner kayo. Nandun yung parang nahihiya talaga kayo sa isa't isa. Okay? Tignan natin. Meron tayong I'm learning to open my heart once more. Parang may nag-flip. Ayun. Meron tayong I forgive you for me and for us. Okay. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, no, yung nararamdaman ng person mo, parang pinatawad ka daw niya, hindi lang para sa kanya, kundi para din sa ibang tao or para sa mga anak niyo. Siguro may pagkakasala ka or may nagawa ka rito na below the belt na parang masyado na, guys, toxic. Oo. So, feeling ko parang hinayaan niya na lang kasi hindi makakabuti yon na parang i-workout na lang kung ito'y makakabuti. And nakikita ko na parang, ayun nga, parang binuksan niya ulit yung puso niya sa inyo or pwedeng both naman kayo, binuksan niya yung puso niya sa isa't isa. Sabi ko sa inyo, guys, posibleng nagkaroon ng second chance dito. Meron tayong I miss who we used to be. Hindi na kasi kagaya ng dati, lalo na kung may mga past issue. Mahirap na talaga yan, guys, i-work out. Okay? Tignan natin yung message niya. Meron tayong we were always meant to meet. It was written in the star. Meron tayong what's the point of it all? Meron tayong I've been fighting a battle I can't win. Diba? Tinry niya daw labanan ipaglaban yung relasyon nyo, pero siguro hindi ka rin nagpapatalo. Kaya siya, ang dating dito, parang nagpo-focus na lang din siya sa ibang responsibilidad niya. Okay? So, balansin nyo, guys. Huwag natin kayo sabihin na nasa person lang natin yung pagkakamali. Pwedeng may pagkakamali na din sa inyo. Tignan natin yung zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Cancer, Aquarius, Gemini, Pisces. Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Taurus, and Capricorn. Gemini, Taurus, Aries, Cancer, Leo, and Virgo energy. Okay. So, doon naman tayo, guys, sa nararamdaman mo. Sa nararamdaman mo. So, I think ito, mas maganda gamitin to. Okay. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Meron tayong our love is eternal. Di ba parang masyadong banal? So, siguro kasal kayo. Meron tayong don't pressure me, di ba? Baka masyado kanyang pinipressure. Baka masyado kanya, guys, nasusumbatan. Pwede naman, guys, na baka naiinip siya. Meron siya inaantay na i-improve mo sa sarili mo. Parang ganun yung dating sa akin dito, guys. Tignan pa natin. Meron tayong you light up my world.
So, yan. Siguro nape-pressure ka sa ginagawa sa'yo ng person mo. And naliliwanagan ka kahit papano. Siguro yung mga advice na binibigay niya. Kahit papano nagbibigay liwanag sa inyo. Parang kahit papano nagkakaroon ka ng direction doon. Okay. Zodiac sign sa side mo, guys, meron tayong Capricorn, Taurus, Pisces, Gemini, Libra. Meron tayong Libra, Scorpio, Sagittarius, Virgo. Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, Virgo, and Aries sa side mo. So, in the near future, tignan natin, guys. In the near future, saan na po ito papunta? Blessing, 'di ba? Magkakaroon ng blessing. Naku, baka may mabuntis pa rito, guys. Commitment. O, 'di ba? Ipipilit 'to eh. Ibig sabihin ko bakit hindi naayos din tong relasyon na 'to kasi lumalayo yung blessing, parehas kayong mataas ang pride. Like parang baka meron ka pinamumukha sa person mo na marami naghahabol sa inyo or pwede yung person mo yung gumagawa nun. So parang nandun yung selos lagi. Parang grabe yung mga pagdududa, naghahanap lagi ng ebidensya. Ganon. So, nangyayari rito, guys, is parang pinipilit itong relasyon na to, na parang bang tinuturing yung kalaban ng isa't isa, guys, no? Mali din yun, guys. Okay, tingnan natin yung love advice. Meron tayong feelings. Take time out. Okay, take time out to explore the deep emotion you're experiencing. O, diba? Clarity. Magkakaroon kayo, guys, ng closure. Parang may naalala ko, may meme na ganon, yung tipong nagkita kayo para lang sa closure, tapos nagkaroon na. Oo, malalim na usapan. Okay, so yan, guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.